Hello mga pop, open na si Mechanic Doctor. Ngayon, nakalinis na tayo, nalinis na natin ang ating motor shop. Ngayon, ituturo natin, no? Ang motor nito, ano ba ang ignition system? Okay? Please subscribe na lang po sa ating YouTube channel, Mechanic Doctor. Please follow my FB page, Mechanic Doctor. May cellphone number po yan, 0946-5346, 50. Ulitin natin, 0948-70-50-346. Yan po yung legit na ating number. Kaya gusto nyo tumawag, mga paps. At ito, ituturo natin ito, ignition system. Basic lang ito mga paps. Mabilis ang basic tutorial lang to sa mga nais mag-aral at sa may mga motor. Ignition system. Ano ba ang ibig sabihin ng ignition system? Sabi nga, what is ignition system? Ang nagmumula ang ignition system, siyempre, tingnan natin, ito yung susian. Ang tawag po dyan mga pap, key. Diba, susian? English, in key, ignition switch, ignition switch. Pag binuksan mo, mau-open yung makina. No, open yan. Ignition switch, may off, may on. Ang ignition switch yan, nandito yan sa ilalim. Ito ituturo natin, basic tutorial lang ito mga pap, no? Ito po ay Suzuki Raider G. Ituturo natin ano ba yung ignition system. Okay, magmumula tayo sa stator. Ang stator po mga pap, ang trabaho nito, mag-create ng kuryenteng AC current. Nandiyan po ang magnetic at stator. Ito yung wiring, no? Papunta po yan, pag umikot na yan, nagtrabaho na yan mga pap, umikot, umandar na, magkakaroon ng AC current na dadaloy mula dito sa stator at magneto. Yan, papunta dito sa rectifier regulator. Yan ang rectifier regulator mga papo. May dalawang klase ang rectifier regulator. Yung una nito, yung original half wave charging system. Tinuturo po yun, half wave na yun. Dalawang klase po, may dalawang klase, half wave at full wave. Ayan, ito yung full wave na i-convert na po at naituro na to sa mga vlog natin, nauna ng vlog. Panoorin nyo lang mga pap kung anong trabaho nito, ang diagram, pag-convert, kung saan ang bawat kulay. Ang tawag po dyan DC, ayan, convert, kung nag-convert po from AC, stator, magneto, at mag-convert sa rectifier regulator. Tawag ko dyan rectifier regulator. Siya nagre-regulate, nag-convert ng AC to DC. Lalabas yan papunta sa fuse. Nandito yung fuse, Ayan, basic tutorial lang po ito mga paps, sa mga nais mag-aaral, Nandito yan, papunta yan sa fuse. Ito na yan. Yan, nandyan yan, battery. Nandito yan sa fuse. At yung isang red na yan mga papapunta yan sa ignition switch. Nandito yan, ignition switch. Yan po yung ignition system, battery, fuse. Pag tumatakbo na yan mga pap, nagkakaroon ng AC current, dadaloy DC. Ko-convert ito, mag-convert ng DC current, AC current to DC, mag-convert papunta sa battery. Kasi ang battery nga po ay DC current. Ngayon, pag umaandar yan mga pap, battery, siya nag-i-imbak ng charging system na direct current para supplyan ang lahat ng ilaw, ang headlight, taillight, signal light at busina. Lahat po sinusupplyan yan. Yan trabaho niyan. Next, ang ignition coil. Ang ignition coil naman po, ang trabaho nito, mag-spark. Para i-spark, mag-create ng kuryenteng 1000 volt para sumabog sa loob ng combustion chamber. Pag pumutok po yan dyan, sasabog yan, Yan ang trabaho niyan. At next naman, ang CDI. Ang CDI, mauuna muna ang CDI bago itong ignition coil, Ang CDI, nagmumula po yan sa susian. Ayan, control, orange po yan, susian, ignition. Pag naka-off po yan, nandito yan, patay. May connection po yan dito sa pulser, negative, positive, at ground, body ground. Yan po ang trabaho niya. CDI, siya naman nagkikreate bawat timing nitong magneto sa pulser, magbabato naman ng kuryente dito sa ignition coil. Sa ignition coil naman nagkikreate ng malakas na voltahe papunta sa spark plug. Ayan. Yan po yung spark plug, trabaho na yan. Yan po ang tinatawag
na ignition system. Uulitin natin para mas maliwanag, ano, ignition system. Pag sinabing ignition system, mula sa stator, magneto, pag umikot yan, nakakaroon ng create ng current punta sa rectifier regulator. Ang rectifier regulator nagko-convert ng AC current to DC current. DC, ang red na yan papunta sa ignition switch, at yung isa naman papunta sa battery fuse. Yan, siya na may nagcha-charge. Minsan po ang fuse, yan naman po nagpo-control. Nasa 10 ampere, 15 ampere lang po. Hindi na po tinataasan yan. Kasi pag tinaasan, minsan sasabog or lulubo itong battery. Kailangan may tamang voltahe lang po ang inilalagay sa fuse. Okay. Ang battery naman, kapag umaandar na yan, makinang yan nagkakaroon ng kuryente, voltage. Nag-i-imbak ng DC current at sinusuportahan at ilaw, taillight, headlight, signal light, horn, stoplight. Ayan, brake yung or brake light. Ano po? Or mga indicator light kapag pinagagana na ang ilaw. Yan ang trabaho niyan, mga pap, no? At CDI. Ang CDI naman, pap, siya nagpapaandar, nag-create, nagta-timing para magkaroon ng kuryente itong ignition coil. Ano? Ayan, ano, mga pap. Ang CDI may dalawang klase, no? Mayroon AC, mayroon DC. Pag sinabing DC, direct current operated, hindi po battery operated, ano? Direct current. Ang sinabing DC, CDI. Pag sinabing DC, CDI, direct current, capacitor discharge ignition. Kapag sinabi naman, mga pap, na AC, CDI, alternating current CDI ignition system, yan po ang ibig sabihin. Ito nakakonvert na po to sa racing DC CDI. Pag sinabing racing DC CDI, racing pang karera, no limit, ano, malakas niyan, may adjustable, kaya po sinabing racing, adjustable na papalakas, more power para mas malakas ang sabog, mas mabilis, mas maganda ang arangkada o takbo. Ganyan po ang trabaho. At ang ignition coil, ganun din po. Ang ignition coil nagki-create. Pag binabato po dito, mula dito sa CDI, nagbabato yan dito sa positive. Maliit na kuryente lang. Kaya lang, pagdating dito sa ignition coil, magbabato ng napakalakas na kuryente. Nagki-create ng voltage na kayang pumatay ng tao. Ano, malakas ang kuryente. Makukuryente ka talaga yan. Ano, delikado yan. Kaya ingat lang po sa paghahawak niyan. Ano, yan po ang trabaho niyan. Okay. At ito naman, flash relay. Ang flash relay ay yung sa pag-i-start. Ay sa signal light. Kung kakaliwa ka, nagsisignal. Ang trabaho po niyan, pag signal light, ay kung kakaliwa ka, signal para mapansin na kakaliwa ka. Kung kakakanan ka, pwede rin hazard. Papakabit ka ng hazard. Okay. At sa starter, yung post start, para hindi ka na mag kickstart, mga paps, yung nandito, ayan, para hindi mo na ito i-kick, no? Kick engine start ang tawag niyan, mga paps. At ito naman yung post start. Pag pino-start mo dito, yan, buhay, o siyempre bubuhayin mo muna yung switch, tapos pisel, post start. Ito yung starter motor. Ang isang wire niya malaki galing sa battery at papunta sa starter motor. Ito yung starter motor. Siya nagki-create para mapa-andar ang engine, mapaikot yung flywheel. Nandito kayo maparaikot yung flywheel or yung magneto. Kasi nasa magneto o flywheel para ano ba yung pumasok yung gas, intake ng gas para mag-compress, para sumabog sa loob ng combustion chamber. Ganyan, mga pap, ang tinatawag na ignition system. Kaya pag tinanong, halimbawa kung mag-aaral ka, pag tinanong ka, what is ignition system? Please draw, please explain. Yan po, papaliwanag mo yan, idodrawing mo yan, bawat function para matawag na ignition system. Ganyan po kahirap, lalo na kapag nasa exam ka na. Ano, kailangan aralin mo lahat.
napakahalaga po ang inaaral. Ano po, napakahalaga, napaka-importante mga paps. Kasi napakasarap kapag napag-aralan mo na lahat yan. Madali na lang po sa iyo magmekaniko kung ibabase mo sa experience. Kasi ang experience mga paps, papasok ka sa shop, tuturuan ka lang kung paano pagkabit, paano ito, paano function ito. Ganun lang po. Hindi naman ituturo sa iyo lahat kung paano function. Basta trabaho mo lang, kabit, salpak, kalbit, doon ka magiging eksperto. Magiging eksperto ka sa pagkabit, pagbaklas. Magiging eksperto ka rin sa parts na ikakabit mo. Ganun po, experience. Ano? Kung ibabase mo sa may aral, napakahalaga, napaka-advanced po ang may aral mga paps. Kasi kapag may aral ka, pwede mo po i-take note, no? Halimbawa, a-apply ka ng TESDA ay ng motor trip or kasa, Suzuki company. A-apply ka, hindi ka basta tatanggapin sa kasa na hindi mo inaral ang motorcycle parts na ito. Ano mga paps, napakahalaga. Kasi nga, minsan hindi po pagmemekaniko, hindi ka i-asan sa pagmemekaniko. Minsan i-asan ka sa parts o salesman or bodega man, storage man, yung nagkakamada. Kailangan may alam ka sa parts. Kasi ililista mo ang bawat parts, kumbaga nag-i-inventory, inililista at babasahin mo yan. Kailangan alam mo lahat ng parts. Pero kung experience ka, mahihirapan ka dyan mga paps. Ipaliwanag, mahihirapan ka rin na isulat. Kasi kadalasan sa experience ko, dahil nagturo tayo sa TESDA, pag experience, nahihirapan silang i-take note or isulat sa whiteboard ang parts, kung ano ang parts nito, kung paano ito i-function, paano ba ito idikit, paano. Minsan doon sila nahihirapan. Ang tawag na tagging motorcycle parts or isusulat yung parts motorcycle. Kaya nahihirapan. Kaya marami po akong naturuan na magagaling pagdating sa motorcycle parts, drawing diagram at motorcycle part tagging, ay susulat, question, nahihirapan sila. Okay. Okay, si Mechanic Doctor, open tayo araw-araw. Sana maintindihan nyo mga pap ang aking itinuro at mayroon kayong natutunan, kunting basic, kunting tutorial para maintindihan ninyo. Legit na talaga tayo nagturo sa TESDA. Ito yung certification natin na trainer tayo. Private school ito mga pap. Ayan, trainer from LSTI. Nagsara yan noong 2019 dahil po sa pandemya. Okay, ngayon nag-focus na tayo sa pagmimekanik. Okay, maraming salamat mga paps. Sana maintindihan nyo ang konting basic tutorial para magkaroon kayong ideya. Napakahalaga ang may aral. Okay, maraming salamat. Mechanic Doctor, open lagi araw-araw. Kung nais nyong pagawa, PM lang. Mechanic Doctor.